So ngayong araw, panoorin natin tong video ng Rappler. Ayon dito, leftist group hold pressure ahead of filing of second impeachment complaint versus VP Sara Duterte. So ito yung press ko ng Makabayan Black at ng iba't iba nilang kasama mula sa progresibong mga grupo. Sila na yung pangalawang maghahay ng impeachment laban kay Vice President Sara. So alamin natin kung ano ba yung mga grounds o batayan ng kanilang kaso laban sa pangalawang pangulo. So bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang ipahayag yung aking opinion na sang-ayon ako doon sa sinasabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na hindi na kailangang ituloy ang impeachment dahil aksaya lamang ito sa oras. So sa tingin ko kasi mas makabubuting pagtuunan na lamang ng pansin yung mga mas mahalagang issue na direktang makakaapekto sa bayan. So gayon pa man, bukas din tayong suriin yung kanilang mga argumento upang mas maunawaan ang kanilang mga layunin. So tara, umpisa natin. Ang mga endorsers ng ating complaint. So we have Representative Franz Castro of ACT Teachers Party List, Representative Raul Manuel of Kabataan Party List, and Representative Arlene Brosas ng Gabriela Wills Party List. Then we have complainants, mga citizen complainants natin from the youth sector, Tiffany from PUP, and nasa siya? Teacher Rugi, we have a teacher. Kasi kasama ang DepEd sa mga issues natin. Si Sandy Desmarinas. Sandy Desmarinas here. Then also, para sa legal, so ang legal spokesperson natin, si Attorney Nery Colmenares, former representative of Panguna, and Attorney Rene Co of Kabataan Party List. Also assisting us with the Attorney Caloy Zarate. Dito pa, Efrain Cortez is also here from NUPL. Then we have victims, human rights victims, si DJ Topacio, Attorney DJ Topacio is also here. So, simulan na po natin, no? Can we get the opening statements from Teddy and Lisa? 1, 2, 3, 4. Magandang hapon po sa inyo lahat. Public trust comes public accountability. Dahil pinagkatiwala nating taong bayan sa mga public officials ang ating kapangyarihan, sila ay accountable to the people at all times. Hindi lang kapag convenient sa kanila, hindi lang kapag trip nila, kundi sa lahat ng oras. Inaakusahan namin si Vice President Sara Duterte ng pagtataksil sa tiwalang ito sa pamamagitan ng paglustay ng 612.5 million na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ginamit niya ito sa mga maling bagay, sa maling paraan. Hindi lang yan. Nanguna rin si Vice President Duterte sa pag-cover up ng kanyang paglustay sa pamamagitan ng mga pekeng resibo, mga gawa-gawang acknowledgement receipts, mga maling dokumento na isinabmit niya sa Commission on Audit. And worse, nang ang paglulustay at pagtatakip niya ay nabunyag, hindi niya kinilala ang kapangyarihan na Kongreso na ito ay imbestigahan. In fact, gumawa siya ng mga hakbang para pigilan ang Kongreso sa trabaho nitong oversight, sa trabaho nitong tingnan ang mga maling gawa ng kanyang mga opisina. Siya ay nag-asal pusit at hindi yan katanggap-tanggap. Ang mga ginawang ito ni Vice President Sara Duterte ay pagtataksil sa tiwalang ibinigay sa kanya ng taong bayan. This is a betrayal of the public trust. At dahil dito, karapat-dapat lamang na siya ay matanggal sa pwesto at huwag nang payagan na humawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Kung kaya't sa araw na ito, ang 75 mga complainants na kumakatawan sa malawak at malapad na bilang ng ating mamamayan
Marami dito ay kabataan at mga kinatawan ng iba't ibang sektor ay dumudulog sa Kongreso na i-impeach si Vice President Sara Duterte for the betrayal of public trust. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang impeachment complaint na aming ihahapag ngayong araw na ito ay malakas na mensahe na panahon na para wakasan ang paglulustay ng pondo ng taong bayan. Ang taong bayan na naghihirap sa ngayon na napakatindi ng krisis ay nagbabayad ng buwis at kung ano-ano pang bayarin ng gobyerno. Kaya't walang karapatan si Vice President Sara Duterte na lustayin ito. Dapat managot si Vice President sa paglustay ng pondo ng Office of the Vice President at ng DepEd. Hindi dapat na binababoy ang proseso ng mekanismo ng accountability. Hindi dapat tinatakasan ito. Ito ay dapat hinaharap at sa maluwag na proseso at demokratikong proseso ay dapat ipinapaliwanag ng mga halal ng bayan kung papaano nila ginagastos ang pondo ng taong bayan. Binigo ni Vice President Sara Duterte ang lahat ng ito at pinagtaksilan niya ang mamamayan. Kaya dapat na siya ay ma-impeach. Maraming salamat. Bago tayo pumunta dun sa ating mga endorsers, no? Fast facts lang kaugnay ng impeachment, no? We have, bago yun. Fast facts, it's been almost 2 years since December 2022 since the first tranche of the 125 million peso confidential funds for the OVP were first released. No? So 2 taon na mula nung nirelease yung pondo. Mahigit 1 taon na mula nang ito ay natuklasan ng mga makabayan representatives. We have 75 impeachment complainants. We only cite 1 ground, betrayal of public trust. And we have 3 issues related to the betrayal of public trust. So our lawyer, Attorney Nery Colmenares, will go through yung 3 issues related sa betrayal of public trust. Maraming salamat, Nato. Betrayal of public trust, 1 ground. Mas madaling ma-digest yung mga ebidensya, mas mabilis siyang matalakay, at kung umabot sa Senado, mas mabilis din madedesisyonan ng mga senador. 3 acts lang constitutes betrayal of public trust. The first is Respondent Duterte betrayed public trust by her gross abuse of discretionary powers over 612 million in confidential funds from December 2022 until the 3rd quarter of 2023. Yung pangalawang act constituting betrayal of public trust is Respondent Duterte betrayed public trust by her gross disregard of transparency and accountability, making a mockery of the audit process by 1. Ordering subordinates to prepare implausible accomplishment reports supported by fabricated liquidation reports and falsified documents. And 2, to submit the same to the Commission on Audit to support the questionable use of confidential funds that is not in accordance with laws and regulation, causing great injury to the government and the taxpayers. Number 3, pangatlong act constituting betrayal of public trust, Respondent Duterte betrayed public trust by her dereliction of official duty with her willful refusal to recognize congressional oversight during budget deliberations and its authority to conduct inquiries of aid of legislation. So yung 3 acts lang yon, ang tingin namin at least nakafocus sa isang issue, confidential funds, at isang ground, betrayal of public trust.
All right, thank you, Neri. Now, can we get short reactions then from the members of the House? Yung tatlong nandito, bakit nila i-endorso ang impeachment complaint na ito? Go ahead. Thank you, Neri, Representative Franz Castro from the ACT Teachers Party List. Mahigpit natin talaga, no, ini-endorso itong impeachment complaint ng ating mga taong bayan, is composed of 75 na mga person representative of their organizations. Dahil nakita naman natin talaga, no, yung sa mga hearings, no, nakita natin sa Quadcom, dito sa Committee on Good Government, yung obvious na paglulustay ng pera o hindi maipaliwanag. No, umpisa pa lang ng budget hearing, hindi na talaga maipaliwanag itong 125 million. At nung pinalalim pa natin yung pag-iimbestiga natin dito sa confidential funds, nakita nga natin talaga, no, yung mga fabricated na mga acknowledgement receipt, yung mga pineke na mga accomplishment report, at iba't iba pa na tingin natin ay isang matinding matinding dahilan na, no, para sabihin natin dito na hindi siya worth sa ating trust o hindi siya worth, no, si Vice President Sara Duterte. So, tanong ko lang. Sa tingin nyo ba, posible na magastos ang 125 million sa loob lamang ng 11 days? Especially when dealing with confidential funds. Confidential funds, not agency allocated funds. So, pakilagay na lang ng comment sa comment section. Kung sa tingin nyo ba, posible magastos yung 125 million sa loob ng 11 days. Yung pinag-uusapan natin dito, confidential funds, hindi yung agency allocated funds. Ano ba yung layo ng confidential funds? Tingnan nga natin. Ano ba yung confidential funds at agency allocated funds? Kung hindi ako nagkakamali sa pag-unawa dito sa mga nakalap ko, yung layo ng confidential funds ay inilalaan ito para sa mga sensitibong operasyon na may kaugnayan sa pambansang seguridad, kaligtasan ng publiko at mga aktibidad ng intelihensya. Yung yung pagkalap ng mga intelligence example nito yung crime prevention, anti-terrorism, operation or surveillance. Yung nature naman ng confidential funds, ang paggasta nito ay hindi detalyado upang mapanatili ang pagiging confidential ng mga operasyon na sinusuportahan nito. So hindi siya detalyado yung mga yung mga paggastos nito. So tulad doon kay Mary Grace Piatos na wala daw sa PSA. So maaring alias lang 'yon kasi nga confidential. Yung agency allocated funds naman, alam niyo naman yun, kailangan detalyado talaga yung yung tawag dito, yung paggastos doon. Hindi pwedeng hindi. Hahabulin ka talaga doon. So, balik tayo. Sa tingin nyo ba posible na magastos ang 125 million sa loob ng 11 days? So, para sa akin, it's indeed possible to spend 125 million in just 11 days. Especially when dealing with confidential funds. Ang mga pondo kasi na ito ay karaniwang inilaan para sa mga sensitibong gawain, such as intelligence gathering, surveillance, and other operation that might not require full transparency. Such funds are generally used for unpublicized and urgent activities where the expenses may not be easily traceable or documented in a conventional way. The flexibility allows for faster disbursements, which is why high amounts and can be spent in short period of time. Hindi siya worthy ng trust ng taong bayan. Kaya kami, sinusuportahan natin itong impeachment complaint na ito ng ating taong bayan.
Magandang hapon po sa lahat. Raul Manuel, representative ng Kabataan Party List. Tayo po ay mag-endorso nitong impeachment complaint na ifa-file ng nasa 75 na mga complainants, lalo na't 1/3 po nito ay mga youth leaders galing sa mga state universities, private universities, meron pa from SK, mga national and sectoral youth leaders. Nasa karanasan ng mga estudyante at kabataan na kapag meron silang mga aktibidad, sobrang ginigipit sa pondo, hindi makapagsimula ng kanilang mga proyekto dahil lamang pinagdududaan sila sa kanilang mga aktibidad. Masakit isipin na kapag vice-presidente pala ay pwedeng mag-withdraw one time ng tig 125 million pesos tapos ilalagay sa malalaking mga bag tapos ibibigay lang sa kung sino-sino mga opisyal. This sitting vice president, si Sara Duterte, akala niya she can cheat her way out of misuse of public funds. Nangopya ng brand names para likhain ang isang Mary Grace Piatos na hindi naman nag-exist. Sabi nga, time is the ultimate truth teller. That also applies to Sara Duterte. Lumabas na ang katotohanan kahit na pilit niyang tinatago ang kung ano man yung kanyang mga nagawa. Kaya isang malaking cheater at taksil si Sara Duterte. She clearly betrayed whatever trust remains in her. Kaya malago tayong i-endorso itong impeachment complaint. Lastly po, dagdag na lang, mahigpit nating ine-endorso ang impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Kasama po natin na mag-file ngayon ang 75 citizens representing various people's organizations. At sa tingin po natin, sufficient in form and substance at may probable cause talaga to impeach Sara Duterte batay dito sa ating mga dokumento at mga testimonies. Actually, hindi lang yun kasi saksi naman tayo sa mga hearings. Personally nga nakita natin kung ano yung mga inilabas sa good government hearings. At may full and knowledge and authority si Sara Duterte dito, yung disbursement, utilization at saka yung reporting ng confidential funds. Kaya po sinasabi natin, dapat it's about time na mag-action na umaksyon na ang Kongreso kaugnay dito. And of course, ang pinakapanawagan namin is to abolish the confidential funds. Thank you very much. Last na lang siguro, Attorney Rene. Marahil tinatanong ng mga members of the media, ano bang meron tayo? Malakas ba yung ebidensya nyo? Hindi pa tapos ang COA? COA audit? Paano nyo masasabi na malakas nga yung ebidensyang iahapag ng ating impeachment complaint? Go ahead. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Definitely, because of the overnight na talagang sinusubaybayan natin yung mga hearings, binasa yung mga transcripts, tinignan ang mga dokumento, malakas ang ating ebidensya laban kay Sara Duterte. Definitely, ay binetray niya ang public trust to the point nga even na pwedeng magkaroon ng mga criminal complaints na may isasampa sa kanya. Ano ba yung mga nakikita nating mga ebidensya? Nariyan yung clear fabrication ng evidence, ng receipts, acknowledgement reports. Nandyan din yung mga pag-admit ni Chief of Staff niya mismo, ni POA, na hindi niya alam actually yung laman ng mga reports na kanyang ginagawa even though inatasan siya na siya ang magda-draft nito at isasubmit ito sa COA. May mga instances din na nakita natin na pag-evade ng accountability, pag-evade ng mga tanong ng taong bayan kung ano nga ba ang nangyayari dito sa spending na ito, na all of a sudden and no other leader, national leader in history has spent this much money in this just short amount of time. 125 million in 11 days in an implausible, physically impossible manner. Ito ang nakikita nating basehan kung bakit malakas ang ebidensya laban kay Sara Duterte. And kaya nga sa kabataan, in our parlance now, ang tingin natin, it's time to impeach the wicked
the Wicked Witch of the East. Ayun po. Of the South, sorry. Sumabit. Ulitin ko. Okay. Sumabit pa. Wicked Witch of the South. Ulit. Okay, sige. Kaya naman, sa local parlance ng kabataan, kami naniniwala, tumitindig na it's time to impeach the Wicked Witch of the South. Sige po. Alright, thank you. Talagang defying gravity. Alright, can we ask the media siguro for questions? Sir, Sige. Go ahead po. Big Sumintak Net 25. Clarification lang po. Out of 6 impeachable offenses stated in our Constitution, why only betrayal of public trust kayo nag-concentrate? Well, in fact, binabanggit ninyo paglustay sa pondo ng bayan, bakit hindi nyo isinama ang graft and corruption? Actually, these acts na minention sa betrayal of public trust constitute various offenses, kahit violation ng revised penal code. Pero finokus namin sa betrayal of public trust because it is all-encompassing na. At para sa amin, yung pinaka mabilis na paraan na ma-resolve ang kaso. Kaya betrayal of public trust. But more than just the mere grounds. Alam nyo, para sa mamamayan, napakataas ng pagpapahalaga nila ng iyong pag-violate sa public trust. So, pwede naman kami magdagdag ng marami pa. Pero the betrayal of public trust, yun encompasses everything kasi merong tiwala ang publiko sa'yo, tinaksilan mo yun. And that is for us, one of the highest, if not the highest, treachery ng isang public official. So that's what... So, mayroon ng dalawang naghain ng impeachment complaints against kay Vice President Sara Duterte. So, let's discuss these complaints, impeachment complaints, multiple impeachment complaints. Pwede bang magkaroon ng multiple impeachment complaints against sa isang opisyal? So, kung hindi ako nagkakamali sa abot lang ng aking nalalaman oo, pwedeng maghain ng multiple impeachment complaints sa isang opisyal at the same time, pero hindi ibig sabihin nito na that multiple complaints will go to trial right away. May proseso na ipinapatupad upang matiyak na tanging isang reklamo lamang ang pipiliin para sa paglilitis sa bawat pagkakataon. So ngayon, punta tayo sa rule ng House of Representatives. Ano ba yung rule nila dito? Para magpatuloy ang isang impeachment complaint, kailangan muna itong i-endorso ng 1/3 of the members of the House. Kung mayroon tayong 306 members ng House, so 102 votes ang kailangan para mapunta ito sa Senado. So ano mangyayari kapag multiple complaints ang na-file? I-evaluate nila lahat yan and magde-decide sila which complaints to endorse for trial. Kung dalawa yung na-file, they will carefully review it and select one, o di kaya pwede rin nilang i-consolidate, pagsamahin na lang yung grounds kung ito ay similar naman. Ngayon, paano kung magkahiwalay ng grounds? For those complaints to be processed separately, there must be distinct allegations. Ibig sabihin, hindi pwedeng pareho ang mga isyong tinatalakay sa bawat reklamo. Dapat may mga kanya-kanyang dahilan o batayan ng bawat isa para may pagpatuloy ang proseso ng impeachment. For example, both complaints accuse the official of the same wrongdoing. The House may decide to merge them into a single complaint. So kung same yung yung complaints nila, pwedeng pagsamahin ngayon i-consolidate. However, if the complaints address entirely separate issue, it's possible for both to proceed. So for example, si Juan at si Pedro ay naghain ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. So yung inirereklamo nila ay yung maling paggamit ng confidential funds. Si Pedro is para sa mga hindi otorisadong paggastos ng confidential fund.
Si Juan naman ginamit para sa personal na interest ang confidential fund. So sa ganitong halimbawa, ang grounds ng reklamo ay pareho ay ang maling paggamit ng confidential funds. Ngunit maaaring magkahiwalay ang detalye o aspeto ng reklamo na isinampa nila. Pero gayon pa man, yung House pa rin yung yung may final say in determining which one moves forward to the Senate for trial. Complaint to. Yung una, marami ring articles, saka yung una, 4 na grounds yata yung ginamit. Pagsasamahin yun, hindi kayo matagalan din? Alam nyo, hindi natin alam kung ano magiging aksyon ng Kamara dito sa mga complaints, no? Normally yan, maraming complaints, pwedeng i-refer yan sa Justice Committee. At doon mangyayari yung determination ng form and substance and consolidation of the complaints, no? And it will be up to the House kung ano yung mga pinakamalalakas na mga grounds at mga kaso na isasampa nila bilang articles of impeachment. Pero, no, meron din naman kasing fast track na hindi na dumadaan sa Justice Committee at pag meron ng 1/3 na boto ng kabuuang membro ng mababang kapulungan, diretso na yon. No? Ngayon, kung ano yung complaint na didiretso sa Senado, kung makakuha ng 1/3 vote, hindi natin alam. Pero kami naman, kumpiyansa kami na itong sinafile natin, simple, direct to the point, matibay ang ebidensya, tingin natin pinakamalakas na ground. Sana po, ito yung masuportahan ng mga miyembro ng mababang kapulungan. Sir, Sir, you mentioned about yun nga, may fast track, no? Pwede na magpasa ng resolution na direkta po sa plenaryo, 1/3 ng boto ng 307 Kongs papunta na agad sa Senado. Pero paano na nga yun? Si PBBM na po nagsabi na nawagan sa House leadership. Naisang tabi nyo na muna any efforts na patalsikan ito si VP Sara. Paano tayo makakuha, Ma'am Kong, ng boto sa plenaryo? And even yung pangharap nga sana na i-fast track to dahil wala na tayong oras. Thank you, Marian, sa tanong, no? Actually, nasagot na natin yan. Sabi ko nga, no interference. Legislation and executive are two different branches, no, of government. At terp natin ito, no, terp namin ito sa Kongreso, itong proseso na ito. Well, we respect yung sinasabi ni President. Pero syempre, hindi yun ang magiging dahilan ng namin, halimbawa sa Makabayan, at ilang mga miyembro ng Kongreso na mapigilan itong proseso. Ito lang talaga yung democratic legal process na gagawin natin na talagang magpapa-impeach sa isang tingin natin unfit na vice presidente. Kaya kaya hindi tayo apektado doon. No, ang Makabayan hindi pa tayo apektado doon, kaya nga ito ini-endorse natin at tinutuloy natin. Siguro, Marian, yung issue dyan ay nananawagan kami dito sa aming mga colleagues, mga kasamahan namin dito sa Kongreso. Tama yun to vote in conscience, diba? Hindi naman kailangan na may dikta o kung ano man. Ang sinasabi natin dito, separation of powers tayo, dapat tumindig ang Kongreso sang-ayon sa tama, no, na posisyon dito sa usapin na ito. Just short lang. This is one of those instances na may pagkakataon ng Kongreso na ipakita sa taong bayan na siya ay independent. That there is a system of checks and balances. So actually, this impeachment complaint is a challenge to Congress to show its independence, to show that it can stand on the side of the people kahit ang presidente iba pa ang sinasabi at pinapanawagan. So sana ay maintindihan din yan ng ating mga kongresista. Hello po, good afternoon. Dwight De Leon po from RAP. So, isa sa mga grounds ng impeachment nila ay ang betrayal of public trust. So, sa tingin ko, pagsasamahin na lang ito ng House para mas mabilis na maipasa yung impeachment. Isipin mo, 2 trial sa Senado. Kung maipasa nila yung kay De Lima at sa kanila, magastos na naman yan sa pagkain pa lang, di ba? So, hanggang dito na lang tayo at magantay-antay na lang tayo ng desisyon mula sa House tungkol dito. So, baybayan natin kung sino-sino yung mga buboto para ipasa yung impeachment na yan.